Pilipinas, breaking news. Kinasuhan po ng plunder at 3 counts ng indirect bribery si Senator Marcoleta. Ang bigat nito ha, plunder. Walang piyansa. Kapag nakulong, -1 vote po yan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Nako, medyo mabilis-bilis pa naman umusad ang mga kaso ngayon, no? Bakit plunder? Bakit mabigat yung kaso? Hindi ba tumanggap lang naman yan ng campaign donation? Inamin niya rin mismo yan, di ba? Pero, nagtaka nga tayo sa COMELEC bakit inabsuelto ng COMELEC yan? Di ba? Problematic talaga itong COMELEC Sige, pag-usapan natin yan, bakit plunder? Bakit pasok sa element ng plunder? O sige, dito muna tayo sa facts, no? Si Marcoleta po ay inireklamo ng isang complainant dahil po sa pag-acquire niya ng ill-gotten wealth, nakaw na yaman, na umaabot po sa 75 million pesos. 75 million pesos. Sa element po ng plunder, dapat ang total po na nanakaw o nakuha na ill-gotten wealth ay 50 million pesos lamang. So ito pong total is 75 million pesos. So yung isang elemento ng plunder, pasok po yan. Mamaya pag-usapan natin yung ibang elements, no? Ito pong allegedly ill-gotten wealth ay 30 million nagmula kay Michael Tan Defensor. Sino si Michael Tan Defensor? Kilala niyo yan. Yung 25 million mula sa isang Joseph Varias Espiritu. At another 20 million mula naman kay Aristotel Baluyot Viray. A total of 75. 30 million mula kay Michael Tan Defensor, 25 million mula kay Joseph Varias Espiritu, at another 20 million mula kay Aristotel Baluyot Viray. Ano laki ha? 75 million pesos. Ka-Coffee, bakit umabot sa plunder? Sa kasong plunder. Kasi series of illegal acts po ito. Hindi lang isang beses ginawa, series. Coordinated po ito. Ano yung element ng plunder? Bakit umakyat sa plunder? Di ba? Kung i-check mo sa internet, basic search lang, no? Gamitin mo na si AI para mabilis, no? Ang priority o ang primary, not priority, no? Primary elements or key elements ng plunder, meron po ako dito nakitang 4. Number 1, accused is a public officer. During that time, si Marcoleta ay isa pong congressman. Siya po ay isang public officer. Check. First check po yan. Hindi lang naman public officer, pwede rin naman ang isang private individual na nakikipagsabuatan po sa isang public official. Pasok din po sa plunder yan. Okay, gets? Public officer, o di kaya ang private individual na nakikipagsabuatan po sa public officials. Pwede po kayo makasuhan ng plunder. Diba? Kahit ikaw ay pribadong individual, may-ari ka ng kumpanya, nasa private company ka, pwede ka rin po mapakasuhan ng plunder. That's the first element. Check. Number 2, accusations involves ill-gotten wealth. Ang pinag-uusapan po natin dito, 75 million pesos. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, no? 30 million mula kay Michael Tan, 25 million kay Joseph Varias at 20 million mula kay Aristotel Baluyot Viray. A total of 75 million, ill-gotten wealth na yan. Diba? Hindi nga diniklara ni Marcoleta nga sa kanyang sose. Diba? Tapos umamin siya. Alam mo, kailan lang naman umamin yun si Marcoleta? Nung sinilip niya yung kanyang salin, hindi tumutugma yung kanyang salin doon sa kanyang sose. In short, paano ka nakagastos? Kasi sabi niya sarili niyang pera lahat yan during the campaign period no? Sarili kong lahat ng pera yan. Kaya nung nadiskubre ng taong bayan, paano magkakaroon ka ng ganyang sariling pera para mapatakbo yung kumpanya mo? Samantalang ang assets mo, ganito lang, ganire lamang. Di nagtugma. Umamin din siya. Tapos sinabi niya, yung donasyon, etc. ay naibigay prior to the campaign period. Lusot sa COMELEC. Kasi problemado ang COMELEC Problematic ang COMELEC sa totoo lang George Garcia Number 3. Check tayo sa number 2 Second element. Third element. Ill-gotten wealth is amassed through a series of combination of overt acts. Hindi lang isang beses ginawa. Dapat series. Nabisa na naman tayo doy. Series of overt act. Serye. Hindi lang once, pwedeng twice or thrice. Series of activities. So ito, serye to. Mamaya basahin ko sa inyo yung explanation ng complainant. Bakit napunta sa plunder yan? At pang-4, pasok tayo sa third element Fourth element, total value of ill-gotten wealth is at least 50 million. Ilan niya ulit yung kay Marcoleta? Tumataginting po na 75 million pesos. First, sige, basahin natin ito para may idea kayo.
Kasi nakikita lang natin online Marcoleta kinasuhan ng plunder, Marcoleta kinasuhan ng 3 counts ng indirect bribery, etc. Kailangan maintindihan natin kung ano yung pinag-uugatan nitong kaso na to. The complaint, yung reklamo, no, attempts to connect the facts of the case to the elements of plunder under RA 7080. Yan po yung Republic Act 7080 by arguing that Senator Rodante Marcoleta as a public officer, congressman, di ba? As a public officer, allegedly amassed or acquired ill-gotten wealth amounting to 75 million pesos through a series of unlawful acts. Di ba yung binanggit ko sa inyo kanina yung element ng plunder? Serie of overt acts. Ito po is series of unlawful acts. The complainants, hindi ko nakita kung sino yung complainant Anyway, soon lalabas din yan, no? The complainants tried to establish the elements this way. Public officer, Marcoleta was an incumbent congressman at the time he was allegedly received the money. Nasa Congress siya, nasa lower house siya nung natanggap niya po itong salapi na yan. Amassing or acquiring wealth, the complainant alleges he received 30 million, yung sinasabi ko sa inyo, plus 25 million, plus 20 million, a total of 75 million. Through overt criminal acts, the complaint characterizes the repeated receipt of massive gifts from private individuals. Grabe, no? Si Marcoleta, kung magsalita mo, nakakala po talaga napakalinis no? Series of gifts, nakatanggap po siya ng series of gifts. Regalo grabe, hindi naman magregalo nito ni Michael Tan Defensor, ni Joseph Varias, at ni Aristotel Baluyot Virayo, 20 million, 25 million, 30 million. So pasok siya doon sa series. Base doon sa reklamo, no? The complaint characterizes the repeated receipt of massive gifts from private individuals. Kasi kung hindi po yan serye, kung once mo lang ginawa yan, hindi po yan papasok sa elemento ng plunder. Kailangan po serye yan. Ito serye nga. Una, nakatanggap muna siya this amount. Second time, this amount. Third time, this amount. Yung iba, hindi pa natin alam. Diba? Indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code. Violation of Presidential Decree number 46. Receiving gifts by a public official. Bawal na bawal po yan. Galing po ako sa gobyerno. Naging kawani din po ako ng isang tanggapan ng gobyerno. Bawal, matinding ipinagbabawal ang pagtanggap ng regalo. Lalo ka na, public official ka, kasi eventually, alam mo naman yan, bakit ka binibigyan ng regalo? Eventually, hihingi ng kapalit yan. Kaya nga ipinagbabawal ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na tumanggap ng regalo. No, pwede ka pala tumanggap ng 25 million na regalo, 30 million na regalo, 20 million, etc. And the use of public office for personal gain. Exactly. By reasons of public office, investigators argued the money was allegedly given because of Marcoleta's position, influence, and authority as a legislator, not merely out of ordinary generosity. Exactly! 1,000,000%! Kung ikaw ba naman milyonaryo, sige, halimbawa ako, maging milyonaryo ako, sana magkatotoo yan, no? I am so generous. Nakikita ko mabait ka, bigyan kita 20 million. Nakikita kita, may future ka may talent ka bigyan kita 100 million. Hindi gagawin ng mga mayayaman yun. Ginawa nila kay Marcoleta dahil may position si Marcoleta. Eventually, may pabor na hihingi niya. Paano ba kakatanggi si Marcoleta? Diba? Yun yung purpose nun. Ano yun? Ganyan ka lang kabait? Bigyan kita ng 30 million without any reason? Series of combinations of acts. The complaint emphasized that the money was received on 3 separate occasions from 3 different individuals, which they argued constituted the series requirement under the plunder law. Correct. Kasi again, dapat seri nga yan. The essential evidence cited, kabilang po dito yung mga essential evidence, no? Marcoleta's own admission in his verified position paper that he received the 75 million. Inamin niya yan. Wala siyang kawala dyan. Donors' tax returns showing the dates and amounts of donations. Bank deposits, payment slips proving donors' taxes were later paid. Huli. Kung kailan na huli, kung kailan na pupulila, so doon nagbayad. His television interview statements discussing financial support received and the alleged failure to disclose the amounts in his SOSE. Ang daming ebidensya. Isa-isahin ko nga. Interesting to 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, matibay na ebidensya. Inamin niya sa kanyang verified position paper na nakatanggap po siya ng 75 million. Sabi na nga natin no? Ang isda nahuhuli sa kanyang
bibig. Sariling bibig. Inamin niya eh. Second, donors tax returns showing the dates and amounts of donations. Nilaglag siya. Nilaglag siya ng kanyang mga donors. Ibig sabihin, itong complainant, matindi. Nagkaroon siya ng access dito, oh. Yung tax returns, oh. Andiyan ng petsa, andiyan ng amount. Yan kasi, tanggap kayo ng tanggap eh. Oh, nabulilyaso kayo. Number 3, bank deposits. Payment slips proving donors' taxes were later paid. Kasi pag nag-donate ka coffee, may tax yan eh. Kailangan mo bayaran yan. At binayaran nila. Yung kanyang television interviews, doon na din siya nahuli. Yung kanyang mga statements, yung kanyang mga discussions sa financial support na kanyang natanggap. At panghuli po, yung hindi niya pagdideklara sa kanyang SOSE. Kasi di ba kung ikaw kumandidato, after that you have to file your SOSE. Diyan naka-indicate, naka-enumerate dyan sino yung mga nagbigay sa iyo ng salapi, how much ang ibinigay, etc. Yari si Marcoleta dyan. Sabon siya dyan. Plunder yan. Walang piyansa yan. Naku po, nabubulok sa kulungan. Si Marcoleta po may kaso na. Di ba? Si Jingo Estrada may kaso na. Si Bato aarestuhin na. 13 sila, di ba? 13. 3 na agad yung problematic. Susunod pa si Chis Escudero. Balita ko may isa pa. Sabi nila si Bongo daw. Kung magkatotoo yan, 5 po yan. 13 po sila. 8 na lang po ang maiiwan. And kapag nag-proceed na ang botohan sa impeachment trial, dapat physically present ka. Kung 8 lang po yan, 8 boto lang yan, mukhang mahihirapan po silang ipagtanggol si Sara Duterte o i-acquit si Sara Duterte. Kasi andito lang, nakulong na tong mga to eh. Pero hindi pa rin po tayo dapat maging kampante. Sinasabi ko to sa previous videos ko eh. Kailangan palitan ng leadership ng Senado. Kasi ang Senado, hindi na pinagkakatiwalaan, not only because of Sara Duterte, no? Gusto natin palitan para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Hindi lang dahil pinoprotektahan nila si Sara Duterte. Hanggang na-judge si Alan Peter Cayetano, walang tiwala ang taong bayan sa Senado. At the same time, protektado niya si Sara Duterte. Kaya dapat palitan si Alan Peter Cayetano, hindi ni Chis Escudero ha, ng ibang senador na may unifying factor. Pag-isahin niya yung kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. At pausarin itong impeachment trial ng maayos, ng patas at hayaan na magpresenta ng mga ebidensya. Kasi again, kailangan natin i-remind ang ating taong bayan. Matibay po yung mga ebidensya, gaya ng mga ebidensya dito sa kaso ni Marcoleta, na dapat ma-impeach si Sara Duterte. May mga ninakaw sa kaban ng bayan, nanuhol yan, may mga testigo dyan, pinagbantaan ang buhay ng presidente, at gaya ni Marcoleta, may ill-gotten wealth na kinakailangan ma-determine sa impeachment trial. Anong opinion mo, ka-coffee? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in the next video. Bye!